So guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, shout out muna sa mga viewers ko diyan sa 4,200 viewers natin. Nais ko munang bigyan ng kasagutan yung mga nagtatanong diyan. Kasi ang dami-dami pang mga Pilipino mga naghihirap, mga walang idea sa negosyo, mga may trabaho na kulang daw ang kinikita. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano kayo magkaroon ng extra income. So guys, nakikita nyo ba yung bisikleta na yan? Ayan ay sinimulan pa natin noong 2010 hanggang ngayon, 2024 na ngayon. Is buhay pa yung bisikleta natin. Ayan, depende sa pag-aalaga natin. Ayan, alaga lang sa pintura para hindi masira yung cart natin. Katulad nyo rin ako, nag-aral ako ng ilang taon. Daycare, 1 taon. Kinder, 1 taon. 6 years sa elementary. 4 na taon sa high school. 2 taon sa senior high or K-12. 4 na taon sa college. Tapos pagka-graduate ko, sasahuran lang pala ako ng 500 pesos a day. Sa 18 years kong pag-aaral, yun lang pala yung marireceive ko. At ang masakit pa nito, pagkatapos mo mag-aral, tapos ikaw ay nag-a-apply, hihingian ka kaagad ng experience na galing ka pa lang sa pag-aaral. Diyan sa school diyan. So guys, hindi ko naman minamaliit na mag-aral ka, hindi ko rin minamaliit na may trabaho ka o nagtatrabaho ka ng minimum. Ang sa akin lang, gusto kitang matulungan na magkaroon ka ng part-time income. At kung willing kang matuto, sundan mo lang yung video natin. Huwag kang alis. So isang mabilisan lang na paliwanag ito guys. Meron ako ditong bisikleta na binili ko lang sa halagang 1,500 yung single na bike. Ayan. At ito, nagpagawa ako ng sidecar na bisikleta sa halagang 10,000. So ibig sabihin pala gagastos tayo dito ng 10,000 tsaka 1,500 is 11,500 dahil bisikleta lang. Kagandahan pag bisikleta guys, iwas huli. Kung ikaw naman ay malapit sa mga bayan, sa mga pupwestuhan mo, sa mga pagtitindahan mo, hindi masyadong hassle kasi nga hindi ka huhulihin. Hindi tulad ng motor, pag wala kang lisensya, wala kang rehistro, tapos hindi yan naka-with sidecar, is mahigpit. Hindi ka basta-basta makakaalis sa inyo. So ngayon, hindi ko na patatagalin guys, bumili din ako dito ng payong na halagang 400. At so ngayon, papakita ko naman sa inyo kung ano yung mga gamit na kailangan nyong bilihin. Kaya wag kang kikirap-kirap. Ngayon, kailangan ko ang tulong mo para ipakita sa kanila kung ano ba yung mga kailangan gamitin. Kung pwede sila magtinda ng fishball, ng quick-quick, ng kikiam, mga proben, mga calamares, all in na. Yung mga gamit natin tsaka yung sidecar natin, pangkalahatan na talaga to. Ngayon, pakita mo sa kanila kung anong kalan ang kailangan nilang bilhin. So guys, ito yung kalan na kailangan yung bilhin dahil pang matagalan na yan, double burner na yan, pangkalahatan na din yan. Para hindi kayo mabitin sa apoy. Ayan. Double burner na kalan. At ano yan? Ano yung dala-dala mong yan? Kawali. Kawali. Ayan, lagay mo na dito. Kung talagang nakasukat yung kawali natin yan. Ayun, napakaganda, napakalinis na. Sige. At so ngayon, ipakita mo naman yung kailangan nilang bilhing tray. Ayan, model na model ka din eh. Lagay mo din eh. Yan. Oh, yan, napakaganda. Ito po yung hanguan natin. At kailangan natin dito ng strainer. Yan, katulad nitong strainer na pwede natin paghanguan para pwede nilang tusukin para yung mantika is tumagas dun sa ilalim. Kung isang klase lang ang paninda mo, di isang strainer lang bilhin mo. Pero kung marami ka namang klase ng paninda, bumili ka ng dalawa para magkahiwalay. Pwede mong hati-hatiin. Bahala ka na sa diskarte. O ano naman yung dala-dala mong yan? Planggana para sa? Sa lamasan. Yun, lamasan. Akin na, pakita natin. Para sa lamasan ng mga harina. Yan, meron tayo yan. At ayan, ano naman yan? Anong? Tong, pang ano yan? Pang-ipit. Yun. O, akin na yan, sunod mong dala. Ayan, at ito guys, lagay naman natin ng suka na dito siya nakalagay at may kutsara din. Ayan, sa usawa ng mga customer. At ito, lagayan ng mga baso. Ayan, dito naman yung lagayan natin ng stick. Ayan, bahala na kayo maglagay ng stick dyan. At so ito, kung calamares tinda mo or quick-quick, kailangan mo talaga ng basang harina na titimplahan, meron ka dapat nito. Ayan, ito naman, nakalagay dito. Ayan, para malapit lang siya sa kawali. At ano naman yung dala mo? Cooler. Yan, cooler dapat lagi ang dala nyo kasi yan, safe lagi yung paninda, laging may yelo para hindi masira yung inyong paninda. Pwede din sa fishball, sa kikiam, sa chicken ball, mga calamares, froben. Ayan, maliit lang yan para kasya lang sa ilalim. Lagay mo nga sa ilalim. Ayan, napakaganda naman ang cart natin. Ayan. At so dito guys, yung mga gamit na pinakita ko sa inyo, ayan, siguro ay gagastos kayo dito ng mga 5,000. Kasama na yung payong. Ayan, gastos kayo ng mga 5,000. Kung mga sa paninda naman pag-uusapan, siguro mga 3,000 is kakasya na po sa paninda ninyo. Maganda na pong part-time ito. Sa mga gustong kumita habang nagtatrabaho, kung may mga sariling tao kayo dyan na pwede nyong maiwanan, pwedeng pagkatiwalaan, ayan, pwede kayo magpundar ng ganitong business. Hindi man kayo pamilyar, hindi nyo man linya ito, pero pag sinubukan nyo, pwede kayong umasin. So gamit lang ang bisikletang ito. At so yun guys, sa susunod na video natin, ayan, i-follow lang natin itong ating
YouTube channel na Bert Fortes Vlog para sa susunod na upload natin ay kung ano na naman yung mga pwede nating gawin at pwede nating itinda dito na mas maganda yung kitaan. Sundan nyo lang na sundan at tuturuan ko lang kayo ng tuturuan. Kahit hindi nyo nga linya to, try nyo lang, wala namang masamang mag-try. So hanggang dito na lang muna yung ginawa nating video. Ayan, sa mga followers ko dito sa YouTube channel, magandang araw po sa inyong lahat. Hindi ko man kayo lahat ma-replyan, pero maraming salamat po sa suporta nyo at sa mga susuporta pa. Hindi ko na masyadong papahabain yung video natin kasi nga busy talaga tayo ngayon. Magagawa na naman tayo ng mga paninda, mamimili na naman tayo ng mga harina. At isa pa, gumagabi na masyado nang dumidilim yung panahon. Ayan, kasi alas 7 na po dito sa amin, medyo nagbe-blurred na nga yung mukha ko. So bye bye!